Kung meron pa mga available na palaspas para bigyan natin yung mga kasama natin, ay pamigay po natin. Salamat po. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Mayo po tayo. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. His righteousness in it. The name of the Lord is a strong tower. His righteous run into it, and they are saved. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord Most High. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord. Blessed is the name of the Lord Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord.
of the Lord Most High. Glory to the name of the Lord Most High. Glory to the name of the Lord Most High. Tayo po'y manalangin. Nagpupuri kami sa iyo, dakilang Diyos, ngayong umaga. Salamat sa panahon ng pag-aalala sa matagumpay na pagpasok niyo sa Jerusalem. Ang tagumpay sa likod nito, Panginoon, ay ang paghahandog ng inyong buhay upang kaming lahat ay magkaroon ng buhay at ng kasaganahan nito. Nawa ang mga mensaheng nais mong ipaabot sa amin sa pagdiriwang, sa pag-alala, ng maging ng pagpapakasakit, kamatayan, at ng pagkabuhay na maguli sa linggong ito, O Diyos. Maghatid sa amin sa panibagong pagpapalakas ng pananampalataya, ng pag-asa at ng pag-ibig sa Diyos na naghayag ng kanyang dakilang pag-ibig sa aming lahat. Patnubayan mo kami, Panginoon, makapaghandog kami sa iyo ng mga papuri at pagsamba, ng pasasalamat at ng pag-aalay ng aming buhay at mga tinatangkilik, upang ang pangalan mo nga lamang po, blessed, ang aming mahandugan ng papuri at pagsamba sa lahat ng panahon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Manatili tayong nakatayo sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Mateo 26, una hanggang 11. At 21 rather. Matthew 21, 1 to 11. Nang malapit na sila sa Jerusalem, nakarating sila sa Betpahe, sa Mount of Olives. Inutusan ni Jesus ang 2 disciples niya, mauna kayong pumasok sa susunod na bayan, may makikita agad kayong donkey na nakatali kasama ang anak niya. Alisin niyo sila sa pagkakatali at dalhin niyo sa akin. Kung may magtanong sa inyo, sabihin niyo lang, kailangan po ito ng master at agad niyang ibibigay iyon sa inyo. Nangyari ito para matupad ang sinabi ng prophet. Sabihin mo sa city of Zion, tignan mo, dumarating ang iyong hari, humble siya at nakasakay sa donkey, at sa batang donkey, yung anak ng donkey. Umalis nga ang mga disciples at sinunod ang instructions ni Jesus sa kanila. Dinala nila ang donkey at ang anak nito. Pagkatapos, nilagay nila ang mga damit nila sa likod ng mga ito at sumakay si Jesus dito. Maraming taong naglagay ng mga damit nila sa kalsada. Pumutol naman ng mga sanga ng puno ang iba at nilagay din yon sa kalsada. Nagpupuri yung mga taong nauna at sumusunod kay Jesus. Purihin ang anak ni David, pinagpala ang taong dumating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong city. Sino siya? Tanong ng mga tao. Siya si Jesus, ang prophet na taga Nazareth sa Galilee. Sagot ng marami. Nagpala tayo ng Diyos sa kaniyang mga salita. Amen. Amen. Patuloy tayong umawit ng mga awit ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos ngayong umaga.
Good morning, church. No, maari po ba ang itaas natin ang mga kamay, lift them up, and say, Hosanna in the highest. Today we mark the day Jesus rode into Jerusalem to win the victory for us. Like the crowd long ago, we cheer for our Savior. Let us leave our worries behind and fill this place with worship for the King of Kings. Pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang ipasol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong mga kailangan, sapat pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, higit pa. Pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pason, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Ang biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangailangan, higit pa sa
Tunay na walang katulad ang ating Diyos. Sa pag-ibig niya, may kagalakan tayong umaapaw. Sa taas ng ating boses, sa ganda ng mga awit, sabay-sabay nating sabihin, pinagdiriwang ka namin, O Diyos. Nagalakan sa puso'y umaabaw at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtingis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napagtawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Yaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Nagalakan sa puso'y umapaw at di maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Yaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus, tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. O Diyos, walang katulad talaga.
song, may tanong lang po ako. Naranasan niyo na po bang mangamba? Naranasan niyo na po bang magkulang? Pero sa huli, nakita niyo na ang Diyos pala ay tapat at hindi niya tayo pinapabayaan. At kung buhay ka ngayon at humihinga, ito ay tunay na patunay na hindi nagkulang ang pag-ibig niya. Let us worship Him, for He is always enough. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko.
God be the glory po. Good morning ulit po, church. Hello. Laking Katoliko ang mga magulang ko until may pastor ng ECBC na nagpasimula ng Bible study sa opisina ng tatay. Kaya preschooler pa lang, kinakanta ko na yang ang mga ibon na lumilipad at Yes, Jesus Loves Me. Grade 1, lumipat kami sa Marikina at doon kami natigil magsimba. Grade 4, bumalik kami ulit sa Cainta, tapos grade 6, tumira na kami dito sa may Tower Hills. College na ako nung bumalik kami ng pag-attend ng mga worship services, pero sa iba't ibang simbahan. Looking back, na-realize ko na halos nakadepende kung saan kaya ng budget ni na tatay na mamasyal kami pagkatapos magsimba. Nagsimba kami sa Manila East Baptist Church noong malapit pa sila sa Santa Lucia. Uma-attend din kami noon sa may Victory Church sa may Robinson's Galleria. Naging attendee din kami ng GCF East at noong nalipat sa Binangonan ng opisina ng DPWH, may ibang pastor namang nagaya sa amin sa Christ Church sa Morong. Basta makasimba lang kami. Walang involvement, walang ministry, at sa totoo lang, dito ko lang nalaman, may membership pala ang church. Nabanggit nga ni Pastor Noel nung umattend ako ng confirmation class. Sa kanyang sermon, Kristiyanong Zimbabwe. Kami yun, pamilyang simba, uwi. Sa sobrang pag-expect ni na tatay na lalaki ang kasunod ng ate, 9 months, hindi sila nag-isip ng pangalan just in case babae ulit. Nung hininga na daw sila ng ipapangalan, galing sa OPM singer na nasa cover ng women's magazine sa ibabaw ng mesa, ang ibinigay nila sa akin. Para sa nooy grade 4 or grade 5 ata ako, iba ang impact sa akin ng kwento. College best friend ng nanay ang Ninang Beth ng ate ko. Sa iba kong mga kapatid, either kamag-anak or mga malalapit na kapitbahay ang kanilang mga ninong at ninang. Ninang ko naman daw yung babaeng may karga sa akin sa picture. Hindi ko straightforward tinanong ang nanay ko bakit wala akong natatanggap na mga regalo o pasalubong galing sa ninong at ninang. Ang naalala kong ginawa ko, tinanong ko si nanay kung nasaan yung sabi niyang ninang ko na nasa picture. Ang sagot niya, hindi nga daw niya kilala yon. Inabutan lang daw niyang kausap ng tatay sa opisina sa Kapitolyo. Paliwanag naman ng tatay na kinukuha daw nga niya kasing maging ninang ko. At ayun na nga, sa picture ko na lang nakita si Ninang. Hindi naman madamot ang mga kapatid ko sa mga natatanggap nila, pero basta alam ko, may impact din sa akin na wala akong ganon. Bata pa lang, nagkaroon na talaga ako ng tanong, bakit parang pagdating sa akin, hindi ako pinag-iisipan? Parang kung ano na lang. Bakit parang kung sino na lang? Hindi nga ako nagreklamo, pero kinimkim ko pala yung inggit at insecurities ko mula pagkabata. Nabuo sa isip kong hindi ako mahalaga. At dagdag pa na dahil Zimbabwe ako, nanatiling kanta lang yung Yes, Jesus Loves Me. Hindi ko rin lubos naiintindihan para saan yung Oh, praise the Lord.
isa sa 19 sessions ng sinalihan kong 5 months recovery program ng Christ Commission Fellowship, malaking factor yung nakaranas ako ng sexual assault mula sa nakakatandang kamag-anak. Kaya hanggang nagdalaga, naging mababa din ang pagpapahalaga ko sa aking sarili bilang babae. And to cut the story short, naging single mom ako. Though kinasal ako sa tatay ni Eli, pero yung 11 years na practically long-distance family and married life namin ay nauwi din sa paghihiwalay noong 2020 nang may nanligaw na naman sa akin. Kahit pa naging supportive at noon pa may nakapisa na kaming mag-iina sa aking mga magulang, naging bingi ulit ako sa mga babala nila maski sa mga pakiusap ng aking mga kapatid. Hanggang pumasok na naman nga ako sa isang relasyon. Sobrang dami kong excuses noon. Hindi ko ba deserve magkaroon ng buong pamilya? May mga ama ang anak ko at meron akong asawa. Ginamit ko pa nga si King David na hindi lang siya adulterer, naging murderer pa siya just to foolishly validate yung paglayas ko. Sobra akong disillusioned into thinking na ginawa ko yon para ayusin ang buhay ko. Sobra na akong naging selfish. Ginagawa ko na rin pala the exact same things na nakasakit sa akin nung bata ako. Hindi ko na rin pala pinag-iisipan. Hindi ko na rin pala pinahahalagahan ng mga magulang at mga kapatid ko. Maski trabaho ko bilang teacher. At lalo na ang kapakanan ni Chrysene at ni Elijah. Sa desisyon kong kahit ano na lang. Kahit sino na lang. Hanggang sa nakita ko ang sarili kong tuluyang pinadapa ng pinagsama-samang kahangalan, kamangmangan, and yes, kayabangan at pagiging rebelde ko sa pamilya ko at sa Panginoon. Pero nakita ko sa pangyayaring ito sa buhay ko na kahit pala Zimbabwe ako, natamnan ako kahit mababaw, merong seed of faith kahit maliit, kahit konti. Kaya masasabi kong naranasan ko yung natutunan ko kay Pastor Noel sa confirmation class nga, yung prevenient grace of God, ang paunang biyaya ng Panginoon. Because in the midst of my brokenness, sumagi sa isip kong kahit sobrang laki ng kasalanan ko, may mapagmahal at mapagpatawad na Diyos na naghihintay sa aking bumalik. Doon sa isang naupahan ko, may nagbahay-bahay na pastor kasama yung misis niya na nag-imbita sa aking magsimba. Pinakanangusap sa akin ng Panginoon sa inawit ng pastor, "Bring it broken." Mensahe nung awit na wag ko nang hintayin kailan aayos ang buhay ko bago ako bumalik sa Kanya. Dahil ang totoo, Siya na may likha sa akin ang tanging makakaayos nito. Sa John 4:13-14, sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. I've thirsted for the wrong kind of self-worth dahil hinanap ko yon ng paulit-ulit sa iba." Kaya doon naging totoo sa buhay ko ang mga salitang iyon ni Jesus. Attending their church twice was all it took para magsimulang magbago ang buhay ko. Yung una, para gisingin ako. At yung pangalawa, para palakasin akong iwan ang buhay na pinasok ko. August 2022, lumipat ako ng upahan sa may San Isidro at mula noon ay regular kaming nagsisimba ni Eli sa TUMC Dulo. Hanggang sa nakita ko si Kuya Dino, nakasama ko noon sa banda sa DepEd Rizal, sa Christmas concert nila sa TUMC Bayan. Sa paanyaya nila ni Teacher Joyce, February 2023 kami ni Eli unang sumama sa Praise God Choir. At sa tagal ng panahon kong kumakanta, doon ko palang tunay na nakita na ito'y may greater purpose pala.
Pasimula pa lang ng pagbabalik loob ko sa Panginoon ang pag-decide ko ng aking pag-dedicate ng pagkanta fully sa Kanya. Nakita ko sa mga kasama ko sa choir at sa praise and worship na very much involved silang lahat sa simbahan. Yun lang magpasimula silang muli in the full sense of what a church is, na hindi ito yung simbahan sa bayan, yung structure sa dulo, o kahit anong building, kundi yung nanatili silang nagkakaisa, naghahayag ng kabutihan, pag-ibig at pagkilos ng Panginoon sa patuloy nilang paglilingkod. Nakita kong kalooban ng Panginoon na dito niya ako pinasasabay sa bawat hakbang ng aking pagbabagong buhay. Very much timely ang lakbayin downloading ni D.S. Lisa. Bagamat ang pinakalayunin nito ay evangelism and discipleship, unang pinangyari ng Panginoon sa akin na araw-araw ako ay makapag-devotion upang higit ko siyang makilala. And that's my first step. Hanggang sa bawat nangyayari sa buhay ko at sa paligid ko, makita ko siya at siya lamang sa lahat. Ang pangalawa ay bunga ng isa kong naging devotion, that if I have completely decided to turn my life 180 degrees, kailangan ko ng accountability, ang magkaroon ako ng spiritual family. And true enough, March 2025 ako naging professing member ng Taytay UMC. Pero ang challenge sa akin, paano magiging bahagi ng pamilya na hindi hanggang papel lang. Sumama ako sa 21 days fasting online group na nagpaunawa sa aking hindi maging pansarili lamang ang paglago sa pananampalataya. November 2025 naman ay nabuo ang Emmanuel Online Care Group. Nagkaroon ako ng mga ate na kasama ko higit pa sa layuning magpalakasang espiritual, kundi maging sa paglilingkod na siya namang pangatlong step para sa akin ng Panginoon tungo sa pagbabago. Ang tumugon sa pagkatawag na maglingkod. Kasi madalas, nagiging brainstorming para sa mga pagawain yung GC namin. Ito pong buwan ng pagpapatotoo ay bahagi po ng programa under Witness Ministry na may layuning makapagpahayag ng karanasan kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng nagpapatotoo. And personally, layunin din po nitong aking patotoo na maging paanyaya na sikapin po nating dalhin ang ating mga anak. Maging impluwensya tayo sa kanila na tunay na makibahagi dahil bilang mananampalataya, lahat ay may tinanggap na kaloob para ipaglingkod, hindi ng mag-isa, kundi bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kanina, pagising ko, inimpress sa akin ng Panginoon, anak, balikan mo yung lakbayin downloading. Kaya na-realize ko, meron na rin pala akong pang-apat. At pang-apat ko pala, yung evangelizing at discipleship. Pero sabi ko, Lord, lalo pa naman akong programang evangelistic night. Pero ang sabi niya, anak, magsalita ka lang. At ako lang ang ihahayag mo. Yan lang ang kailangan ko sa ngayon. Mga kapatid, hindi na ako simba uwi. Praise God. Bilang pagtatapos, ako na ang lumayo dahil sa maling pagkakilala ko sa aking sarili at kakulangan ng pagkakilala sa Panginoon, pero sa sukdulang biyaya niya, in His perfect time, papangyarihin ng Panginoon ang mabuting plano niya sa buhay ko. Siya ang aking mapagmahal na Ama na pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ialay ang kanyang buhay para sa tulad kong makasalanan. Dahil kay Jesus, nakita kong hindi ako kung ano na lang. Dahil kay Jesus, hindi ako kung sino na lang. Dahil noon pa man, ako ay kanya nang pinag-isipan. Jeremiah 1:5. At lahat ng plano niya sa buhay ko ay para sa aking kabutihan. Jeremiah 29:11. Na kay Jesus ang aking tunay na halaga.
Kaya kung ang mga ibon na lumilipad at mga isdang lumalangoy ay mahal ng Diyos, ano po yung kasunod? Hindi kumukupas, ako pa kaya? Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His child come in. Pwede niyo po akong sabayan? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. To God be all the glory, honor, and praise. Amen and amen.
tayo po ay dadalhan ng mensahe ng mabuting balita ng ating student deaconess na si Sarah Pascual sa kaniyang huling linggo. Nakakalungkot mang isipin. Linggo sa destino. This is her last Sunday na po. At bahagi ng kanyang exposure ay magkaroon siya ng preaching assignment. Kaya po binibigay ko sa kanyang pulpito sa araw na ito. Si Sarah po ay estudyante sa Harris Memorial College sa kursong Bachelor of Early Childhood Education sa kanyang third year. So next year po ay graduating na siya at tayo ay baka ma-invite sa graduation niya. Looking forward po. Kasama natin si Sarah at I'm sure lahat tayo we are grateful to God na meron tayo nakasamang student deaconess na tulad niya. So pakinggan po natin ang mensahe ng buhay na ihahatid sa atin ni Teacher Sarah Pascual. Ayan, good morning po everyone. Ayan, parang ang tamlay po natin. Good morning po. Ayan. So, it is a privilege to stand here and share His word. So, can we greet each other po a blessed Sunday sa katabi po natin? Ayan. So, our scripture today is found in Mateo chapter 26, verse 14 through 27. And it says, "Nang magkagayon, isa sa 12 alagad na tinawag na Judas na taga-Keriot ay pumunta sa mga pinunong saserdote. Sinabi niya, 'Ano ang ibibigay ninyo sa akin kapag maibigay ko si Jesus sa inyo?' Itinakda nila sa kanya ang 30 pirasong pilak. Mula sa oras na iyon, siya ay naghanap ng pagkakataon upang makipagkanuno niya si Jesus. Sa unang araw ng tinapay na walang pampaalsa, pumunta kay Jesus ang mga alagad. Sinabi nila sa kanya, "Saan mo ibig na kami ay maghanda para sa iyo upang makakain ng hapunan ng paglagpas?" Sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang lalaking nasa lungsod. Sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, ang aking oras ay malapit na. Gaganapin ko ang paglagpas sa inyong bahay kasama ang aking mga alagad." Ginawa ng mga alagad ayon sa inutos sa kanila ni Jesus. Siya ay naghanda para sa paglagpas. Nang gumabi na, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang 12. Habang sila ay kumakain, sinabi niya sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanuno sa akin. Ang bawat isa sa kanila ay labis na namighati." Nagsimula silang magsabi sa kanya, "Ako ba, Panginoon?" Ngunit sumagot siya, "Ang kasama kong nagsawsaw ng kamay sa mangkok, siya ang magkakanuno sa akin. Ang anak ng tao ay hahayo ayon sa isinulat patungkol sa kanya. Ngunit sa aba ng tao, iyon ay magkakanuno sa anak ng tao. Mabuti pa sa tanong na iyon, kung hindi pa siya naipanganak." Sumagot si Judas, ang magkakanuno kay Jesus, "Ako ba, Guro?" Sinabi niya sa kanya, "Tama ang iyong sinabi." Habang sila ay kumakain, kinuha ni Jesus ang tinapay, pinagpala niya ito, pinagputol-putol at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Kunin ninyo, kainin ninyo, ito ang aking katawan." Kinuha niya ang saro at nagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat." So this Sunday is Palm or the Passion Sunday, when Jesus triumphantly entered Jerusalem, marking the beginning of the Holy Week.
But this is not only about that. This is also marked the start of Jesus' passion or suffering, leading to and including his crucifixion. The title of my sermon this morning is Sacrificial Love. And we will see why it has become sacrificial love. Have you experienced being betrayed? Not just by someone, but with the people you love and serve. Let us all pray. Hallelujah, Jesus, Lord. We praise and glorify your name, Panginoon. In this morning, Panginoon, we are asking your presence to be here. Patuloy, Panginoon, na maranasan ka po ng bawat isa sa amin. And Lord, may your word be my word. May your heart be my heart, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na makita namin kung ano yung gusto mong sabihin sa mga oras na to. Prepare our hearts, Panginoon, at mas gustuhin namin ng mas marami pa na galing sa iyo. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. We all know what it's feel to be betrayed. We have experienced the pain and confusion of trying to understand why we are going through such things or such situation. We have felt the string of loss, the grief of friendship that suddenly gone, like what Jesus experienced, and the struggles of wondering how we can ever trust again others. And yet, Jesus experienced all of this too. He faced betrayal, rejection, and disbelief. People doubted him, turned away from him, and even denied him. But despite all of this, Jesus continued his mission. He faced suffering, yet he still chose to offer himself for us. Imagine that kind of love. Jesus enduring all of this for our sake, even though we know that we don't deserve it. Today's gospel reveals Jesus' betrayal by one of his own disciple, reminding us not only of his suffering, but also his unwavering love and mercy. But before these things happen, let's have an overview of the palm and how Jesus entered the Jerusalem. It started there, the entrance of him, and if we will read that verse, we can see how people wait to Jesus. Like what we do earlier po, di ba? The entrance of the palaspas and shouting Hosanna. What does Hosanna means? It means save now. Save, I pray. Please hear us. It is a cry for salvation. So the entrance of him to Jerusalem followed the prophecy that had been announced long ago by Zechariah. Yung mga tao noon ay they prepared and wait for Jesus. They offered their garments and mayroon silang mga palaspas. The entrance of Jesus ay nagpapakita that his kingdom of love, justice, and peace is possible. Makikita natin na when Jesus enters, he carries everything. Hindi lang sa Jerusalem nag-enter si Jesus, kundi sa puso ng bawat isa. It tells us that his kingdom is possible in our lives and in our world. Sometimes, it looks possible, especially in a situation na meron tayo ngayon, yung mundo na meron tayo. Aware naman po tayo siguro sa mga war na nangyayari ngayon and what is the situation of our country. Jesus enters simply and humbly because his kingdom is not built on violence, hatred, judgment, and opposition. We may not understand
what God wants and why these things happen. But the one thing that I'm sure and us, it is because of His love. Let's go back to what I'm saying earlier. Jesus experienced everything, from entering Jerusalem to betrayal, pagpapahirap, and not believing in Him. While reading the whole scripture for this Sunday, even though I read it many times, I still feel the pain because we can see how Jesus suffered and carried everything. He carries all. Napako siya sa krus to the scene na hindi naman siya ang may gawa. Pero sa kabila ng yon, we can see how people are still able to betray Him. So I have 3 points to share in this morning. The first one is the betrayal within. Jesus experienced different kind of pain through betrayal that people inflicted on Him. Siguro minsan nakaka-relate rin tayo kay Judas at Peter when the time they betrayed Jesus. Minsan naman, we are like Jesus when the people you love and serve betrayed you. Maaaring hindi lang si Jesus ang naka-experience nito, kundi marami rin sa ating ngayon. Maaaring betrayal sa kaibigan, kagaya ng na-experience ni Jesus. Betrayal sa family, at sa maraming tao, at sa maraming paraan. Pero pinapakita rito na even all people betrayed us, Jesus will stay with us, with His promise and love to us. Ganun yung love na meron yung Lord. He is willing to offered everything, even His life, para lang sa mga kasalanan natin. May we learn from it. May we trust God with our whole heart because He deserved it. That He didn't deserve those betrayals. So after the betrayal, after all those things, His grace never failed us. May tanong po ako sa inyo, pero kayo na lang po yung sumagot sa sarili nyo. Sa buong buhay ninyo po ba, na-experience nyo na pinabayaan kayo ng Lord? Maybe sometimes we feel like that. Pero ang totoo po, He never failed us. Never tayong pinabayaan ng Lord. We can see what people do before, during, and after His crucifixion. A lot of pain, suffering, disobedience, and more. But His grace is more than enough for those things. Again, His grace is more than enough for those things. Minsan napapaisip na lang po ako na grabe naman ang grace ng Lord. Kung isipin po natin, kagaya nga po ng sabi ni Teacher Leia, the prevenient grace before, nando na yung grace ng Lord. And that grace is freely given to us. It is a gift from God. We don't need to suffer, we don't need na ipako sa krus just to have that grace. Because it is freely given to us. Ulitin ko po, it is freely given to us. And all we need is to accept it. Naka-experience man ng betrayal si Jesus, hindi lang basta sa mga tao, kundi mismo sa mga kanyang kaibigan, one of His disciples. Hindi siya nagbago. His grace was always there, and He never failed us. So after the betrayal, and kasunod nun, yung His grace never failed us, the last one po is, let us carry the love of God. Let us carry the love of God. After the betrayal, His grace remains with us and never failed us. May we carry what Jesus did from His suffering, pain, and sacrifices. His love and grace become more visible.
May all the sacrifices that Jesus made not be wasted. As we remember them now, may we carry them with love and spread it others. God's loves allow freedom even in the midst of betrayal. We know that Judas betrayed Jesus for 30 pieces of silver. Jesus didn't stop him because the love of him is not controlling. His love shares suffering and expresses through sacrifice. May we choose to carry this kind of love in our hearts. Sa papalapit na Holy Week, may we see the sacrifice that Jesus did and His love for us. May we not just see it as one of the holidays, but see it as how Jesus offered His life for us. Again, may we not just see it as one of the holidays, but see it how Jesus offered His life for us. May we see the importance of it and why we have this Holy Week. Why did Jesus suffer and sacrifice Himself? May we carry His love not just this time of the Holy Week, but the rest of our lives. So before I end this morning po, I want to take this opportunity po. Kasi last Sunday ko na po. So I want to take this opportunity to say thank you to all of you po. Wala, pag naiyak po ako, mababa lang luha ko. Okay lang, huwag nyo na lang mapasinin. So, I want to take this opportunity to say thank you to all of you po. So, quick background of the story. Before po magbasa ng destino, ang prayer ko po sa Lord ay, dalhin ako sa church na kailangan ako. At magiging blessing ako sa kanila at ganun din sila sa akin. So even nung sophomore years ko po, ganun yung prayer ko sa Lord. Kahit sa nakaraan ko pong destino. And yung before po ito, ganun pa rin yung prayer ko. Kaya sana po, naging blessing po ako sa inyong lahat talaga. So after the reading of the church appointment, alam ko na po na sa Taytay UMC ako madidestino. Aaminin ko po nung una, may kaba, takot, at iniisip ko po kung kaya ko ba talaga. Kasi po, yung last destino ko po, after pandemic, ako po yung unang student deaconess nila. Eh, ang alam ko din po dito, after nung last na student deaconess nyo, tas na parang 1 year, na bakante po, tas ako po uli yung bago. So, pero after ng 1 linggo po ng destino ko dito, nakita ko po kung paano pinrepare ng Lord ang lahat. Totoo po yung kung saan ka pala dadalhin ng Lord ay nakahanda na lahat. At alam niyo po ba na hindi ko lang po ito answered prayer, kundi maging ng mama ko. Prayer po kasi ng mama ko na madestino lang ako sa malapit. Kaya sa lahat ng nadestino sa labas po, ako ang pinakamalapit. Ito na po yung huling destino ko. Nalalabas po kami as student deaconess. At masasabi ko po na marami po akong natutunan at madadala pag naging full-fledged deaconess na ako. Ang dami ko pong gustong pasalamatan at ipagpasalamat sa Lord. Kaso po baka abutin tayo ng dinner pag inisa-isa ko lahat. But from the bottom of my heart, thank you, Taytay UMC, for love, care, kindness, and everything po. Masasabi ko po na bless ang mga workers na madidestino sa inyo. Dahil kahit ako po mismo, naranasan ko kung gaano kayo magmahal sa mga lingkod ng Panginoon. This is not a goodbye, but a simply see you around.
Let's continue to serve the Lord with a humble and grateful heart. Again, thank you so much po, and God bless you all. Gagawin po natin ang paghahandog. Tinatawagan ko po ang mga ushers upang likumin ang ating mga handog habang may handog na awit sina Jency at Francine. Sige po, let us pray first. Dear Lord, we thank you for your many blessings po. As we bring our tithes and offerings po, we do so with a grateful hearts. And please bless these gifts and use them to serve your kingdom. Amen. Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magsasabing, Jesus, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Maaari po kayong maupo tayo. Kung nais yung lumuhod sa harapan, kung nangusap sa inyo ang buong pagsamba natin ngayong umaga, o meron kayong mga tanging pagpapasalamat sa Diyos sa mga mangyayari sa nakaraan, sa kasalukuyan, kahit sa kabila ng mahirap na kalagayan natin ay tulad ng nasabi nga ni Sarah, God never failed us, hindi tayo binibigo ng Diyos. At naway, samahan niya tayong dalhin natin ang kanyang pag-ibig, kanyang biyaya, kanyang habag, ang kanyang katarungan, ang kanyang katapatan sa lahat ng panahon. Tayo manalangin. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon, sa iyo, O Diyos, sa napakagandang pagkakataon na kami po ay nakipagtagpo sa iyo sa dakong ito. Salamat sa mga kapahayagan ng iyong kadakilaan, ng iyong kagandahang loob, ng iyong katapatan at kabutihan sa aming buhay na ito. Hindi pa man kami nagpupuri sa iyo, hindi pa man kami nag-aalay ng buhay namin sa iyo, hindi pa man kami nagsabing susunod kami sa iyo, Panginoon, at naghandog ng aming sarili. Inibig mo na kami, Panginoon, kahit na noong makasalanan pa kami. Inalay mo na ang buhay mo para sa amin. Isang napakasukdulang biyaya, dakilang pagmamahal, ipinaranas po ninyo sa amin. Naway lagi kaming magbalik tanaw kung paano mo kami itinatawid sa buhay na ito. Sa nakaraan ng mga pagsubok at hirap ng panahon, sa mga pagkatakot, kahinaan ng loob, kawalan ng pag-asa, binuhay mo kami sa panibagong pag-asa, sa panibagong buhay, sa kapayapaang ikaw lamang ang pinagmumulan, Panginoon. Ikaw lamang ang nagbibigay, hindi kayang ibigay ng mundo.
nagbibigay sa amin ng kagalakan, magpatuloy ng kalakasan, ng katatagan sa anumang hamon ng panahon tulad ngayon, Panginoon. Nasasabi ng lahat, mahirap ang buhay. Walang katiyakan, walang kasiguruhan. Ang digmaan na aming pinapanalangin huminto na, matapos na, at mai-promote ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang pagtanggap sa mga may pagkukulang, may kahinaan, may kasalanan, O Diyos, tulad ng ginawa mo sa amin. Naway ang mga bansa sa mundong itong ibabaw ay matutong magpatawad, magparaya, magtiyaga, umunawa, magbahagi sa anumang biyayang tinanggap namin mula sa iyo. Salamat, Panginoon. Marahil may mga kapatid namin kasama ngayon, nagpapasalamat sa biyaya ng buhay hanggang ngayon sa pagdiriwang ng kaarawan ni Jacqueline Vargas, ni Sita Fuendavelia, ni Gabriel Sicopito, Hana Cabangan, at ni Jency Cadag. Salamat po sa pagdiriwang ng kaarawang ito. Hindi man marahil napakagarbo, napakaraming handa, pero ang nananatiling sentro ng buhay at pagdiriwang namin ng kaarawan ay ikaw ang nagbibigay ng inspirasyon, ng gana, ng saya, ng kapanatagan sa piling ng mga mahal sa buhay, malayo o malapit. Naroon ang pag-iingat mo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan din sa mga karamdaman, dumadaan man sa iba't ibang uri ng gamutan, maselang operasyon ang mga kapatid namin, ngunit nasasaksihan namin, Panginoon, ang kalakasan ng loob, ang pag-asa, ang tiwala, ang pananampalataya nilang nagtatagumpay sa gitna ng kalungkutan na dumalaw sa kanila, na hindi na halos nila maibangon ang kanilang mga sarili dahil sa hirap o sa pangamba, sa pagkatakot. Pero sa tulong at biyaya mo, Panginoon, pinagtatagumpay po ninyo kaming lahat sa aming pagtitiwala at pagtatalaga. Tanggapin mo ang mga handog ng papuri at pasasalamat namin sa dakong ito, O Diyos, at sa lahat ng panahon. Dalangin namin ang kapanatagan din ng mga mamamayan sa iba't ibang dako ng bansa, ng mundo, sa gitna ng kaguluhan, ng mga pagsabog, ng mga pagbabanta, ng kamatayan, Panginoon, na nasasaksihan ng lahat dahil sa social media. Nawa hindi ito ang larawan ng mundo na masaksihan ng mga bata, ng mga kabataan, kahit ng mga may edad, na winawakasan ang buhay, sinisira ang daigdig, Panginoon. Tulad ng nawa ng mga sinabi ng iyong mga talata, palitan na ang mga gamit pangwasak, pandigma, pampatay, ng mga gamit na bubuhay, magpapayaman ng kabuhayan, magpapaunlad ng kabuhayan ng mga mamamayan ng bayan, O Diyos. Mangyari nawa ang ninanasa ng puso na magkaroon ng panghabang panahong kapayapaan sa mundong ibabaw. Nagpalain niyo ang misyon, gawain, ministeryo, paglilingkod, patutuo, pagsaksi ng iglesia na magkakasama man o hindi
sa isang samahan, O Diyos, ngunit kami magkakarugtong sa isang katawan, bahagi ng isa't isa. Maihayag namin, Panginoon, ang pagkakaisa namin sa iyo, sa iyong pag-ibig na nahayag sa buhay namin, magpapakilala na ikaw ang Panginoon, ang Diyos, at kaming lahat ay alagad mo, tagasunod mo, gumagampan lamang ng aming mga pagkakatawag mula sa iyo. Masabi pa rin namin, Panginoon, kaming lahat ay walang silbing mga alipin, sumusunod sa aming Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng papuri at pagsamba namin sa buhay na ito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga nasa online worship, anuman ang mga dinadala nila sa harapan mo sa umagang ito, mga nakaluhod, nakatayo, nakaupo, saan man, Panginoon, naririnig ang panalangin ito, ay ihatid mo ang iyong balita ng kaligtasan, ng katagumpayan, at ng iyong pamamahala, O Diyos, sa lahat ng mga nangyayari. Marahil wala sa amin o kanino man ang magandang bukas kung hindi ito'y laging hawak mo at ipinagkakatiwala mo, ipinagkakaloob mo sa lahat ng mga sumusunod at lumalakad sa iyong kalooban. Pagpalain niyo ang aming bayan, ang aming mga pinuno, Panginoon, magpanibagong lakas at biyaya sila patungo sa pagbabago ng pamumuno para sa kabutihan, sa katuwiran, sa katarungan, sa katapatan, O Diyos, sa lahat ng panahon, hindi para magpaunlad ng sarili, magpayaman ng sambayanan ng kanilang mga sariling sambahayan lamang po, kundi ng buong bayan ng mga mamamayang Pilipino. Ikaw, O Diyos, ang pinakamataas sa lahat at sa iyo ibinabalik namin ang lahat ng papuri, luwalhati, pagsamba, pagdakila at pag-aalay ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Panginoong Hesus itong aming dalangin. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sa Diyos na siyang bukal ng pag-asa, bigyan nawa tayo ng kagalakan, ng kapayapaan, at ng pag-ibig sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pag-asa upang mag-umapaw ang ating pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Manahan, manguna, kumasi sa ating mga buhay, gamitin tayo upang palawakin ang kanyang pamamahala na naghahatid sa atin sa tunay na kapayapaan, sa tunay na kagalakan, sa tunay na pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Shine upon
God's morning! Good morning! Today is Palm Sunday. Batiin po natin, bumalik si Ayon, kasama si Neil, si Isaiah at si Natalie, yung ating mga kapatiran mula sa Cornerstone UMC. Saan kayo? Welcome! Welcome back! Kasama na niya buo niyang pamilya. And then, nandito rin ngayon si Net Cabrera at si Daniela Pineda. Hello, nasaan kayo? Nasaan sila? Ay, umuwi na. And then, our birthday celebrators, March 30, si Jacqueline Rose Vargas. Happy birthday! Andito siya. Happy birthday! Birthday din sa April 2 ni Ate Sita Pontebella. Nanonood dito online. Happy birthday, Ate Sita! Sa April 3, si Gabriel Secopito. Sa April 4, si Hannah Grace Cabangan. Wala ba si Hannah? At si Mary Jency Cadag. Happy birthday! Si Teacher Jency pala birthday din sa next week. And then, para po sa ating gawain, syempre, ang Alders Gate po ay magre-resume sa April 22. So, tigil po muna ang Alders Gate. Sa April 2 naman, yung Agape Meal or your Lord's Supper natin, ang ating pagsamba ay at 7 p.m. Online po ito. So, I encourage you na magbukas po kayo ng inyong Facebook or YouTube accounts ninyo para mapanood po ninyo yung ating pagsamba and makaparticipate kayo sa Agape Meal. Kung ano lang po yung hapunan ninyo na kakainin, isabay nyo na po sa ating pagsamba. And then sa Good Friday po, joint service po ng Cluster 1. So, ano-anong churches yon, Pastor, yung Cluster 1? Amazing Grace, Villa Lolita, Cornerstone, Taytay, UMC. So, meron din pong online sa hindi po makakapunta dahil I understand hindi ganon kalaki yung facility nila. So, meron din po tayong online. Mapapanood po ninyo din sa Facebook at sa YouTube accounts natin at 9 a.m. And ipapaalam ko lang po sa inyo, kasama po tayo sa magsasalita. Sa akin pong assignment ay yung third word. And then sa April 5, Resurrection Sunday worship po natin. Dito po, kita-kita na po tayo, face-to-face na po. So, malaking celebration po ito. And then sa April 14 to 16, yung ating annual conference, ang RPACE annual conference po na gaganapin sa San Mateo. San Mateo UMC po kasi ang ating host. And then what else? Ang ating flower offering po ay nagmula sa pamilya ng Fuentebella dahil nga po sa birthday ni Ate Zita. And then yung ating mga care groups at mga Bible studies po for the week, itong coming week ay hindi po muna magse-session because of the Holy Week. And then nagpapa-announce din po ang Emmanuel Online Care Group. Every Tuesday po sila, pero kasama din po sila yata doon sa hindi muna mag-session ngayong week na to. And then may panawagan po yung ating comms team, yung lahat po ng babae, all ages, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda, tinatawagan po kayo para sa closing celebration po ng Women's Month. So ngayon po, bago po tayo mag-coffee fellowship, punta Sige po po. ang mga kababaihan dito sa harap. Sige Kahit po mga Opo. bata, yung pinakabata natin. So lahat po ng mga kababaihan na nasa kapulungan ngayon, makasama natin, ay meron po kayong photo off. Photo shoot. So, hindi.
Hello, hello.